yung majority ko, kung sabi niya, habang sila naman daw ay majority pa. So, while we are still the majority, sabi nito si Cayetano habang nag-represent sa session. Ako si Ning Paravelo, sa Taradyo, Regional of the Balitang Totoo. Maraming salamat, Ning Paravelo. SOS Mission the spot. SOS. Mga mami at daddy, nako, meron pong paalala ang Philippine National Police. Alam po natin, proud kayo sa inyong mga baby. Ayan, pinopost niyo po yung kanilang mga milestones sa social media. Halimbawa, o diba, yung unang beses na lumakad ng inyong anak, ganyan. Pero pinag-iingat po kayo. 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santon Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Santon Plus Herbal Capsule. Bibili sa mga tiga. Alam niyo bang may Liverate Pro? Liverate, pero Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Liverate plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa tay. Liverate Pro. May Liverate. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro. ECXL 558 ECXL Orso ng Metro. 380 na magandang hapon. Nagbabalik po mga kasama ang gusto ng Metro. Dito tayo sa isa pa nating topic, sa isa pa nating paksa ngayong hapon mga kasama. Dahil lumarangkada na po ang pamahagi ng cash assistance sa mga tricycle driver at operator. Kamustahin po natin yan at sa kabilang linya na po natin si Sir Ariel Lim, ang presidente ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP. Magandang hapon, Sir Ariel. Yes, magandang hapon po. Magandang hapon po dyan sa inyo, sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Sir Ariel, kamusta na po ang pamahagi ng cash assistance sa mga tricycle driver at mga operator? So far po, may mga nabigyan naman, marami na rin po ang nabigyan, kaya lang wala pa po kami yung actual na report kung ilan na nabigyan sa buong Pilipinas. No? Kasi po hindi pa naglalabas ng ang DSWD ng actual numbers ng mga nabigyan na po ng ayuda sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Sa Metro Manila po, may lumabas na po pero kulang pa po dahil marami pa po may mga konting inaayos. Yung po iba wala doon sa listahan. So yan po yung medyo problema lang naman. Pero ang pinipilit naman po ng DSWD na gawa ng paraan dito para bigyan po yung mga hindi nakatanggap sa Metro Manila. The usual problem, Sir Ariel, yung wala sa listahan. Bakit po hanggang ngayon, hindi na natapos-tapos yung problema na yan na wala sa listahan? Kasi hindi lang yung mga tricycle driver, maging yung mga jeepney driver, di ba? Pati sa kanilang hanay, wala din sa listahan yung iba, kaya hindi po nagkakatanggap ng ayuda. Yun nga po ang nagiging problema palagi, di ba? Sabi ko nga, kasi po ang listahan po ibinibigay, ito po ay galing sa galing dito sa local government units na wala po kasing hawak ang DSWD o ang national government, kundi aasa lang po sila doon sa ibinibigay. No, hindi naman po sa sinasabi kong minsan po kasi napupoliticize. Yun po yung katotohanan, no? Hindi naman po lahat. Maraming po kasing mga TODA na minsan yung TODA Association doon sa isang lugar, hindi po sila kumbaga kalibel o kalinya ng haupong mayor, ng barangay kapitan. Minsan po hindi pinapasok yung pangalan, yung po yung mga reklamo sa akin, no? Na ito po na dapat hindi na po politicize ito kasi ito po pondo na ito ng DSWD na galing sa gobyerno na dapat talaga makatanggap lahat. Wala po dapat Magkano nga po ulit ang cash assistance? Sapat po ba ito sa makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng mga chauffeur, Sir Ariel? Actually po yung kung 5,000 piso, maganda na po yun, no? Malaking tulong po talaga yun. Especially kung yan po ay makakatulong doon sana sa gasolina, pero tandaan natin, hindi po talaga napupunta yan doon, no? Napupunta po yan sa pamilya, pagbili ng pagkain, pagbili ng ano pa man na gastusin sila sa bahay. So ang hinihingi po namin dahil ngayon po nagtaas na naman ang presyo ng petroleum produkto, lalo na
gasolina. So gasolina po ang ginagamit ng mga tricycle driver. So ang hinihingi po namin ngayon ay yung pong tinatawag na 10% fuel discount sa mga gasoline station na wala pa po kami dahil naintindihan ko naman po dahil sa dami, no? Hindi lang naman po kami. Ang nauna po is yung jeepney at saka yung ating mga UB Express, no? Pero sa hanay po ng MPTC, dahil ako rin po ang national chairman ng National Public Transport Commission, kung saan iba-iba po yung grupo namin, yung taxi group, yung Mantra, yung Metro Manila Taxi, yung iba pong denomination na kasama namin, wala pa po talaga natatanggap. Kaya po yun po yung aming panawagan sa gobyerno na yung 10 piso po na fuel subsidy sana na magagamit sa pagkarga ng gasolina, hindi po pwede gawing pera yan, ano? I-discount po talaga yan doon sa kinarga mo. Kung 5 litro, 10 piso, bali papatakbo na papabawasan po yung total price. Kung 60, magiging 50 na lang. 50. Malaking bagay po sa amin. So yan po yung aming gustong ulahin. At syempre, gusto namin malaman hanggang saan po ba. Kasi katulad po ng ating mga kasama namin sa hanay ng Joda, titignan ninyo ma'am, natigil na po yung service contracting, di ba? Yes. Magdadagdag na naman po yun sa magre-reklamo dahil wala na po yung service contracting. Even doon na ilan kami nabigyan niya sa iba't ibang lugar, mas tulong sana. Pero dahil natigil po yan, dahil walang pondo, so yan po siya na naman sa magre-reklamo sa aming annex. Sa Toda naman po yung sinasabi ninyo, talaga po wala kami natatanggap pa hanggang ngayon para po dito. Hindi pa nga po nabigyan lahat yung mga driver ng tricycle all over the country. Kasi po, napakalaki po yan halos yan po ay nasa mga 7 million na driver yan Hindi po biro yan 7 million sa buong bansa ito, Sir Ariel. Yes po, paano natin mabibigyan niya? Kaya naiintindihan ko naman po ang DSWD na napakalaki po yan. Pero sana man lang, yung pong fuel assistance, yun po ay mabigay kasi mas marami po ang driver sa tricycle, no? Malinaw po yan na mas marami po ang driver sa tricycle na unit. So kung units ko mabibigyan, nakikinabang po lahat yung mga lumalabas ng tricycle. Kung siya lumabas ngayong araw na to, yan po ang gagamit yung fuel card sa subsidy. Yun po yung gusto namin sanang maibaba na nila. At gusto lang namin maklaro, malinawan hanggang kailan po ba at hanggang magkano ba talaga ang pwedeng fuel subsidy for 1 month sa bawat isang unit. Ang kainaman kasi pag fuel subsidy, talagang garantisado tayo na mapupunta doon sa gasolina. Diba? Doon sa gagamitin ng driver. Kaya sa pagpera, yung iba, may mga sinasabi na pinagsusugal daw di umano, dinangiinom, di ba Sir Ariel? Tama po kayo, mamigyan. Yan po ang isang problema dyan. Kaya nga po, ang sinasabi ko, inaantay namin hanggang ngayon sa alay namin yung pa pong napag-usapan na emergency power ng ating binigay sa Pangulo. Yung kung yung ubang sinasabi namin, pabawasan na excise tax o ano pa man yung mga pwedeng gawin na talaga nakikita namin na pang long term, no? Hindi po ito yung passive solution na bibigyan mo kami ng 5,000 then after mga isang buwan wala na yung 5,000 ganun pa rin yung kataas yung presyo ng gasolina kasi nga po fluctuating kaya po tuwing magbababa natutuwa kami pero kung yung tuwing magtataas nag-aagam-agam na naman kami baka pasok na naman tayo sa mas mataas na hindi rin naman kaya namin i-sustain yung aming hanap buhay dahil sa taas ng gasolina at crude o yung po yung mga dapat na tinitignan na ating pamalaan. Kaya nga sabi ko, hinihingi namin noon, fuel subsidy program lang, idiretso mo yung 5,000 na ibinibigay, ilagay na lang sa fuel. Hindi po kami magpapakapagod na pumila, mag-antay, may namamatay, may inaatake sa puso, di ba? May hindi nabibigyan, may nagre-reklamo. So kung fuel subsidy po yan, ang magagamitin natin numbers of units ng public transport na tumatakbo, malinaw po na lahat ng kinabang at hindi po mapupunta ang pera sa bulsa ng driver, kundi magagamit niya po talaga yan sa kanyang pag-araw-araw na paghahanap buhay. Pero parang malabo po yung pagsuspende sa excise tax, di ba Sir Kaya nga Ariel? po, tama po kayo. Matagal na yung binigay yung power na yun sa ating Pangulo, pero ang LPG lang, di ba? Ang dinapyasan. Yan nga po, sinasabi ko, na nakatwira nila lahat po namin, no? Kasi, ang sinasabi po nila sa atin palagi, Ma'am Angel,
Kaya po nila yung ginagawa yun dahil malaki ang mawawala sa gobyerno, di ba? Kaya naman po natin yun, pero gaya na sinabi ko, hindi naman po pang-abang buhay yan. Sana kung may ceiling lang at kailangan ng magtanggal muna yan, mag-suspend, doon lang natin gawin. At pag bumaba na ulit dun sa sinasabi namin ceiling, hindi balik natin ulit. Para po sana hindi tuloy-tuloy yun tama sa aming mga public transportation. Opo. Dito sa cash assistance, Sir Ariel, mga ilang porsyento pa lamang sa inyong palagay ang nabibigyan po ng ayuda ng ating pamahalaan sa hanay po ng mga tricycle driver at operator? Sa tingin ko po, ako po personally, dahil wala pa po akong knowledge kung ilan na talaga nabigyan nila, ito po sa pantaha ko, 30% po kabuuan, mukha pong nadudog pa lang tayo o baka hindi pa umabot. Kasi po, napakalaki ng bilang. 7 million, di ba sabi mo kanina? Opo, hindi po talaga biro yan. Kaya nga po sinabi ko nung una pa lang, ako naman po yung natutuwa sa ating DSWD Secretary President Jovian dahil talaga naman they try their best para mabigyan. Kaya lang, syempre, aanoy naman po niya yung try niya kung wala namang pondo para dito, di ba? Kasi po naintindihan ko rin naman, sa kukuha ng pera ng gobyerno, lalo na po yung nagkaroon ng issue sa motorcycle taxi na noong ko pa sinasabi na sobra-sobra na. So, nag-file ako ng demanda niyan. If you remember, ma'am, nag-demanda ako dahil sobra ng copy. Tinatanggi noon ng LTFRB na hindi totoo. Pero ngayon, nakakaya kong sobra ng 230,000. So, ibig sabihin po, talagang yung aming sinasabi noon pa na kung na-actionan ng tama at yung mga binigay namin suggestion para malaman natin kung ilan sila, di sana po hindi na umabot ngayon at mismo si Secretary, kawawa naman, hindi niya malaman kung saan niya kukunin Buti ng pondo. yung 230,000 na sobra. Yan po ay sa motorcycle taxi pa lang. Oo. Paano po yung TNB, yung mga grab, ay mas marami rin po yun, yung mga tempo. So that's why, gaya mo na sinasabi ko, we file a case to stop this approval of this kind of franchise na aprobahan sa ng Senado at Kongreso because hindi po sa ayaw namin. Gusto ko po makakatulong yan sa mga mahihirap sa walang trabaho kasama natin sa turista, especially sa motor. Ang problema, pag hindi mo na-control, ito po yung nagiging problema niya. Kapag puro sa ayuda, dahil nangyari nga yung gulo na to na kailangan nila tumulong sa tao, nag-aaway-away na po yung ibang hanay ng transport kasi nangungubusan ng pasahero at nakukuha ng napakarami ng motorsiklo, nawawala na rin po yung jeep, tricycle. Sa dulo po, nag-aaway-away. Yun po yung nagiging problema. Wala naman pong problema sana kung tumatakbo sila, pero hindi sila nakakapatay naman ng ibang klase ng denomination sector, katulad ng taxi, katulad ng pag dumami po yung grab car, talaga ang taxi, di ba? Kung pag dumami ang motorcycle taxi mo, matay ang tricycle, mababawasan ang kita ng mga driver ng jeep, ng driver ng UP. Saan ba yan? So, yun po yung magiging problema pag hindi naiayos. That's why I'm happy because this time nakikita ito ba? naman ng LTFRB, ng Chairman Mendoza, yung pong nangyayari at ngayon po pinipilit nilang ayusin. Sabi ko nga, huli man daw at magaling, baka umabot ka rin. Di ba? Yes, yun po naman yung akin. No? Sabi ko nga, hindi naman po kami nagreklamo dahil reklamo lang. Wala po kami gusto kundi mabigyan kami lahat ng hindi. Ano po, God bless po. Mahal na trabaho, di ba? Wala patas. Pero lumalaban ng patas yung ating mga tsuper, di ba? Opo, pati po. Yan, na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless po. Makati to Manila po yan.